GC, ngayon na sineselebrate natin yung 135th birthday ni President Manuel L. Quezon. At alam mo ba siyang tinaguri ang ama ng wikang pambansa? And this morning, nako, saktong-sakto yung pag-uusapan natin. Dahil makakasama natin mula sa Komisyon ng Wikang Filipino. Ayan. Si Tagapangulo Virgilio S. Almario. Good morning, sir. Magandang umaga sa inyong dalawa. Magandang umaga, sir. Sir, siguro ang umpisahan natin, no? Ano nga ba yung naging ambag mismo ni dating Presidenteng Manuel Quezon para ang ama ng wikang pambansa? Well, mahalaga kasi noong panahon niya pinag-usapan sa Constitutional Convention kung ano magiging wikang pambansa ng Pilipinas. At doon sa convention na yon, nagkaroon ng consensus na hindi dapat Ingles, hindi dapat Spanish, kundi dapat ibatay sa isang wikang katutubo ng Pilipinas. Well, siyempre lahat nagsasabi dahil sa influence ni Manuel Quezon kaya nangyari yon. Pero, anong tawag dito? Pagkaraan ng convention, nagkaroon ng isang Commonwealth Act creating the Institute of National Language at yung procedure on how to choose the native language which will be the basis for the national language. At ang gumawa noon ay si Norberto Romualdez. Kaya para sa akin, ang architect ng national language ay si Norberto Romualdez na isang waray. Pero, pagkaraang mag-aral ang Institute of National Language, kung alin ang pipiliin, si Presidente Quezon na nagdeklara. Immediately, after the Institute of National Language decided na Tagalog ang maging basis, nagdeklara kagad si Presidente Quezon. At pinaglaban niya yun, pagkaraan. And of course, syempre, para naman hindi masayang yung ipinaglaban ni Manuel L. Quezon, ngayon po ay tinaguri ang buwan ng wika. Ano-ano po ba yung mga ginagawa nating programa para mas mapaunlad pa ang ating wikang Filipino? Ayan, mainam yung word na ginamit mo. Kasi sa ngayon, ang aming palagay, kalat na ang wikang pambansa na tinatawag natin ngayong Filipino. Pero ang pinaka-problema natin ngayon ay kung paano ito paunlarin. Dahil sa tingin namin, nananatili pa rin itong masyadong Tagalog base. At sa ating 1987 Constitution, nakalagay doon na kung pauunlarin ang Filipino, dapat itong magkaroon ng participation ng mga native languages of the Philippines. Kaya iyon ang aming ngayong nais gawin simula sa araw na ito, halimbawa, dahil mamaya meron kaming kongreso sa wika. Ito ang unang kongreso para ma-evaluate kung nasaan na nga ba ang Filipino. Nasaan ito sa education, nasaan ito sa pamahalaan, nasaan ito sa negosyo. At pagkaraan nun, kung lumitaw na mahina kami sa pamahalaan, mahina kami sa negosyo, tututukan namin kung paano itong mga domains of power na ito ay may influensya pa para gumamit ng Filipino. Kaya, ang mangyayari nito ay for the first time, gagamit kami ng tinatawag na language planning. Kailangan talagang maging sistematiko ang pagpapaunlad ng ating wika. Para noon talaga, yung ating mga kapatid na mga wika sa Pilipinas ay magkaroon ng participation. Ang dami kasing mga karunungan na sa mga katutubong wika ng ating bansa. Pero hindi natin nagagamit. Lalo na yung mga karunungan pangkultura. Napakarami yan. Napakayaman ang kultura ng Pilipinas. Pero nananatili tayong mahina ang kaalaman tungkol dito dahil hindi nagagamit sa ating mga wikang pang-araw-araw. Actually, Chairman, iniisip ko, dahil ba August yung birthday ni Quezon, kaya rin August yung buwan ng wika natin? Oo, nung araw nga, linggo ng wika lang ito eh. Oo nga, nung nagsisimula sa birthday mismo ni President Quezon. Okay. Pero simula dun sa panahon ni President Ramos, ginawa na niyang buwan ng wika. Sa ngayon, very modern na lahat, pati yung mga salita, lalo na ng mga kabataan ngayon. And I believe may gagawin po kayong language planning. Paano po yung mga mangyayari po dito? Paano po yung pagpaplano gagawin po? Well, ang una naming pagpaplano
ay may kaugnayan sa kung paano una may standardize ang spelling. Kasi magulo ngayon na spelling. Lalo na pag sa text, busy, sinishortcut na po nila. Well, and text kasi parang telegram yan eh. Kailangan talaga may mga shortcut na kaya mahirap madisiplin. Pero sa mga paggamit na formal, sa gamit pang edukasyon, gamit sa negosyo, siguro kailangan ang ibang klase ng wika, di ba? Kaya meron kami inilabas ortografiyang pambansa at ito ay isang paraan namin ng pagdisiplina. Magkaroon ng isang tuntunin sa mga controversial na cases sa spelling at sundin ang lahat. Hindi ba, Chairman, ewan ko siguro medyo ignorante itong sasabihin ko, pero hindi ba, Chairman, ang rule dyan ay kung ano yung bigkas, ganun yung baybay? Hindi ba yun yung standard natin? Noong araw, yun ang lagi natin sinasabi. Pero hindi naman talaga totoo yun eh. Okay. Yung mga, halimbawa, MGA yun eh. Right. Anong naging, kung ano ang bigkas. So, hindi kwan. Marami exceptions. Kaya yun ang nililinaw namin sa ortografiyang pambansa. Pero kayo po, kayo doon sa mga nangyayari ngayon sa mga kabataan na ang hilig na nila mag-shortcut, yung iba nagtataglish, yung iba, yung hindi talaga, karamihan sa atin ngayon hindi na masyadong pamilyar sa mga Tagalog words or yung sa mga, mismong sa wika natin. Tsaka meron na rin parang subculture na merong Jejemon, merong sword na language. At saka may mga gay lingo, and yung mga spelling nila, kunyari sa'yo, nagiging, dapat S-A-Y o nagiging S-A-U. So ako, I believe kasi sir, parang, siguro ginagamit mo rin yan. hindi kasi po parang dapat pa lang, pagkamulat pa lang, turuan na kahit sa mga text. Kasi yun yung usual mong ginagawa. So, madadala mo siya talaga, magiging habit. Baka madala po kasi in time. So, ano pong masasabi natin dito? Well, tama ka rin dyan. Kaya siguro, dagdag na problema yan ng mga teacher. Na mas maging sa pag-i-inculcate kung ano yung tamang spelling. Pero, hindi natin sila mapipigil. Bahagi ng kalayaan nila yan, ang freedom of expression. And of course, JC, hindi lamang yan yung ating gustong tanungin kay Sir na isi-celebrate. Dahil alam mo, may malaki ring naiambag si Andres Bonifacio dito sa wikang pambansa. Ano po ba yun? And of course, I believe 150th anniversary po niya. Mabutit na banggit mo yan. Si Andres Bonifacio ang isa sa idol ko eh. But anyway, 150th birth anniversary ngayon ni Andres Bonifacio starting November 30. So, napakahalaga ni Andres Bonifacio sa ating wika. Una, dahil siya ay isang mahusay manunulat. Silang dalawa, kung tutusin, bilang mga manunulat ang naging arkitekto na revolusyon eh. Sa pamagitan ng kanilang mga kaisipan, mas na hikayat ang mga tao na magkaroon ng isang himagsikan laban sa Espanya. Hindi nagawa yun nila Rizal eh. Ang katipunan sa pangunguna nila Andres Bonifacio ang nakagawa noon. At the same time, ginamit nila yung Tagalog eh. Hindi Espanyol. At hindi lang yun. Nireform pa nila ang spelling sa Tagalog para mas maging simple. Kaya yung letter K halimbawa na hindi ganong ginagamit nung araw, sila unang gumamit. Okay. Kaya yung KKK, kung noong araw yon, yung K na yun magiging C. Kaya magiging C. Sana initial sa katipunan. Mas pang Tagalog, mas pang Pilipino yung KKK. Actually, napapansin ko ngayon, dati yung mga sinusulat ng mga Espanyol, puro C. Parang puro C yun. Kapag atin ko pong singsing, C yung ko. No? So, interesting. Oo nga. That was mungkahi ni Rizal yun. Pero ang unang gumamit, sila Si Bonifacio. Andres Bonifacio. Kaya mahalaga sila sa transformation ng Tagalog. Yung spelling lalo na ng Tagalog. Okay, siguro Chairman, bilang huling mensahe na nga lang, ano nga ba sa tingin niyo yung dapat malaman ng ating mga tagapanood tungkol sa estado ng ating pambansang wika ngayon? Unahin ko muna, yung aming kongreso sa wika, pinili sa akin ng aking mga kasama, na tuloy na kasi natatakot sila na yung aming mga delegado ay hindi magtuloy dahil sa ulan.
So yung kongreso po sa wika na gagawin sa Ateneo simula mamayang alas 9 ay tuloy po yon. Tuloy na tuloy po. Okay. Ikalawa, para naman sa ating mga manunood, ang aking mensahe tungkol sa wika ay ganito. Ang wika natin ay dangal ng ating lahi. Kasama yan sa ating dapat ipagmalaki. Yan ang salamin ng ating pagkatao. Kaya kung tutuusin, ang unang dapat natin gawin, igalang natin ito, mahalin at pangalagaan. Para noon, yung salamin ng ating pagkatao ay maging isang tunay na kagalang-galang na bahagi ng tauhan. Huwag natin babuhin. Yun lang po. Okay, maraming Ang salamat, dami nating sir. natutunan. Thank you so much, sir, for joining us this morning. Ako, ngayon ko nalaman yung KKK at nga. si Unang Landers beses Bonifacio pala yun. pala ang talagang isa sa mga nauna. So, naku, marami pa tayong matututunan this morning, JC. At yan po si Chairman or Tagapangulo Virgilio Almario mula sa Komisyon sa Wikang Filipino. At isa pong sikat na manunulat at national artist. Actually, kinukwento ko kay Sir kanina, yung libro niya sa El Fili at Noli, yung inaaral namin sa high school. No? So, si Sir Virgilio. Maraming salamat. Thank you so Salamat much. sa inyong dalawa. Maraming salamat. At